Let's start by understanding the basic operating principle of wind turbines. Ang wind turbines ay dinisenyo upang i-convert ang energy mula hangin patungo sa kuryente. Paano nga ba ito nangyayari? Una, ang hangin ang nagtutulak sa blades, kaya ito umiikot. Ang mga blades ay nakakabit sa isang rotor, at ang rotor ay konektado sa isang sistema ng shaft at gears. Ang motion na ito ay napupunta sa generator kung saan ang mechanical energy ay naiko-convert papunta sa electrical energy. This process is highly efficient and sustainable because wind is a renewable resource. Hangin lang ang kailangan at hindi ito naubos, kaya walang pollution at walang gastos sa raw materials. Example, isipin nyo parang electric fan, pero binaliktad ang process. Sa fan, ang kuryente ang nagpapagalaw sa hangin, sa wind turbine naman, ang hangin ang gumagawa ng kuryente. Here's a closer look at the internal structure of the wind turbine. The first thing is the low-speed shaft and the high-speed shafts. This connect the blades to the generator and transmit motion. Generator converts rotational energy into electricity. Next, anemometer and the wind vane. This measure wind speed and direction to optimize orientation of the blades. And lastly, the nozzle or yung pinaka-house or lagayan kabilang ng generator, gearbox, and shafts. Ang bawat parts nito or bahagi ng wind turbine ay parang member ng isang team. Lahat ay may kanya-kanyang role, pero nagtutulungan para makamit ang iisang goal, ang paggawa ng kuryente mula sa hangin. To summarize this slide, provide with the full visual presentation of the wind turbine, nakikita natin kung paano nagtutulungan ang lahat ng parts na napag-usapan natin, from the blades to the generator, para makagawa ng kuryente sa sustainable na paraan. Wind turbines are the perfect example of how engineering and nature can work hand in hand to create solutions for renewable energy. Let's dive deeper into the key parts of the wind turbine and their specific functions. The first one, blades. This capture the wind energy and rotate due to the wind force. The second one, low-speed shaft. Ito naman ang nagtatransfer ng motion mula blades papuntang gearbox. Gearbox, pinapabilis dito ang rotation speed upang magamit ang generator. At pang-apat, generator. Ito ang nagko-convert ng mechanical energy to electrical energy. Most modern turbines have 3 blades. Bakit nga ba 3? This design provide balance between efficiency and mechanical stability. Example, think of it the bicycle. The gears and chain help transfer pedaling effort efficiently, allowing the wheels to spin faster, less effort, just like a gearbox in the wind turbine. Now, let's move on to different parts of design ng wind turbines. Modern turbines are designed with long and wide blades, typically ranging from 40 to 60 meters in length. Ang haba at laki ng blades ay napakahalaga para mas masalo niya ang mas maraming air or hangin. As technology has advanced, wind turbines have become quieter, more efficient, and more compact. Sa ngayon, mas adaptable na ito sa iba't ibang environment, mula rural areas hanggang sa coastal regions. Example nito, kung nakita nyo yung wind turbines sa Ilocos Norte, sobrang laki at taas nila, di ba? Pero kahit ganoon kalaki, napaka-silent operator nila. Hindi mo halos maririnig ang tunog kahit nasa malapit ka. Kung mapapansin nyo sa next slide, wind turbine longest in the world, from Siemens Gamesa. It lengths vary around 50 meters. Kung makikita nyo sa gilid, andun yung mga tao, nagmukha lang silang parang langgam. Ganyang kalaki ang wind turbine. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mismong design ng blade. The shape of the blade's cross-sections is crucial for its aerodynamics performance. Kapag tinamaan ng hangin ng blade, it creates a lifting force, causing the blade to rotate. Sa dulo ng blade or tip, umiikot ito ng mas mabilis kaysa sa bilis ng hangin mismo. Ang phenomenon na ito ang dahilan kung bakit sobrang efficient ang wind turbines sa pag-capture ng energy. Example nito, parang yung kamay mo, kapag inilabas mo ito sa bintana ng kotse,
Kapag itinilt mo ito, nararamdaman mo na parang tinutulak ng hangin pataas o pababa yung kamay mo, di ba? Ganyan ang principle na ginagamit sa blade para umikot at ma-maximize ang hangin. Example, the modern blade designs are also optimized to perform well in different wind speeds, whether it's gentle breeze or strong gust. This versatility makes the wind turbines more reliable energy source. For our next slides, the airfoil design. Para mas maging effective ang wind turbine, sobrang mahalaga ang design ng blades. Dito pumapasok ang konsepto ng airfoils. Ito ay isang cross-sectional shape ng blades. Ang airfoils ay shape kung saan dinedesign depende sa laki ng blade. First one, medium blade. Gumagamit tayo ng thin airfoils para mas kaunti ang drag at mas mabilis ang ikot. Second one, large blade. Thick airfoils naman ang ginagamit dito para mas malakas ang structural support, lalo na kapag malakas ang hangin. Ang bawat blade naman ay may specific role. The first one is a tip region, 95% ng radius. Ito ay ang dulo ng blade kung saan dinedesign for the speed. The second one, primary outboard airfoils or 70% nun. Dito, kinoconcentrated yung energy captured. Pangatlo, the root region, 40%, malapit sa hub. Ito naman ay bahaging nagbibigay ng stability. Example, think of the blade design like an airplane wing. It's not flat but curved to maximize the lift created by the wind. Ito ay para ma-ensure that wind turbine can convert into weak winds into usable energy efficiently. Another parts and design of wind turbine is blade aerodynamics. Wind turbine blades works by generating two aerodynamic forces, the lift force and the drag force. This is due to the wind and their airfoils. Lift force is perpendicular to the airflow and is in line with the blade rotation, while drag force is in line with the apparent wind direction, which is in opposition of the blade's motion. Drag increases in proportion to the frontal area of the object facing the wind. Additional information about lift is that lift force, the curved side of the blade creates low pressure while the flat side creates high pressure. The pressure difference pushes the blade away from the wind. The lift force increases as the blade is turned at a greater angle of attack. At the very large angle of attack, the blade stalls and the lift decreases. While additional for the drag force, drag force is the friction of the wind against the blade surface. That is what creates a drag, the friction. And for the next one, we have the turbulence at the trailing edge of the blade also creates drag, and design engineers tries to minimize drags, make the turbine more effective. Sa paggawa ng airfoils, maganda na mataas yung lift para mas maganda ikot. Ngunit hindi naman kailangan na walang drag, kasi kapag nawala yung drag sa kumbaga lift lang yung meron, is iikot lang ng napakabilis yung blade na siyang ikakasira ng ating wind turbine. Kaya yung mga engineers is nagsaset sila ng specific airfoils para mataas yung lift pero nandun pa rin yung drag. Kaya mahalaga talaga yung dalawa na yun. In this presentation, we will see two formulas, and it is the formulas for the lift force and the drag force. The first one, in order to calculate for the lift force, we need to multiply as you can see here, we have the CL, which is the coefficient of lift force, and malalaman ito sa laboratory. Ngayon ay hindi natin alam kung anong coefficient na to. Ang coefficient na to is imumultiply sa air pressure, velocity ng pressure squared, area ng blade divided by 2. For the drag force naman, we need to multiply CD, which is the coefficient of drag force na malalaman din sa laboratory,
Multiply natin to sa air pressure, sa velocity ng airs nakaswirl, and area of reference area all over 2. Pag nalaman natin kung paano i-solve to is kaya na natin, basic na lang sa atin na malaman o masolve kung paano o kung ano ang lift force at ang equivalent na drag force. Continuation for blade aerodynamics. Another thing that the airfoils is able to bring is for the blade to attain difference in pressure on both sides. The most curved side, or we may say the convex side, generates low air pressure, while high pressure air pushes on the less curved side, or we may say the side with slightly concave part. This is actually the reason for blade rotation. And another information on how the blade rotates is that the explanation for it is that the air wants to move from high pressure area to low pressure area, causing the blade to spin. Another key point for this is the Bernoulli's principle. It states that this principle explains how a pressure difference can create lift. When a fluid, like air, flows over a curved surface, the fluid has to travel a longer distance on the curved side or area, causing it to speed up and thus creating low pressure area. Responsible also for this is the blade design and the rotation direction. The next part is the blade wind orientation. Here is now the question. Based on the figure illustrating the optimum angle of attack, which part of the blade is the leading edge and the trailing edge, front and back? To further elaborate this aside, this is the explanation for you. In a wind turbine, the angle of attack is crucial because it directly determines the amount of lift force generated by the blades, which is primary for converting wind energy into rotational power. Essentially, the optimal angle of attack maximizes the lift force while minimizing drag, allowing allowing turbines to extract the most energy from the wind. The key points about the angle of attack is that, well, first the one that I mentioned, the lift force. The optimum angle of attack, it generates a higher angle of attack, creates more lift, meaning the blades will experience a greater force pushing them around and generating more power. The angle of attack is also important for stall condition. If the angle of attack becomes too large, the airflow over the blades separates, causing a sudden drop in lift known as stall, significantly reducing power output. And another one is for the blade design. Wind turbine blades are designed for a specific airfoil shape to optimize angle of attack for efficient power generation across a range of wind speed. Also, angle of attack is also important for the pitch control. Wind turbine uses pitch control system to adjust the angle of attack of the blade by changing their pitch angle, allowing them to maintain optimal performance in varying wind condition. And the last one, we have for dynamic changes. The angle of attack constantly changes as the blade rotates and encounter different wind speed at various points along its span. That's why angle of attack is really important in order for a wind turbine to maximize its power conversion potential. The next presentation for the blade rotation, we have a question here. The question is that, what will be the rotation of the blade? Is it pushed to the side that has more curve or pushed to the side that has less curve? Kung nakinig kayo nung mga later part na i-discuss, we know that ang magiging rotation na to is from the less curve to high curve, which means that
ang magiging force niya is from downwards to upwards. For this presentation, the aerodynamics wind turbine, blade wind orientation, the photo shows a front side and back side as well as the leading edge and the trailing edge of the blade. Sa mga na-discuss kanina, malalaman natin sa pagtingin pa lang dito sa picture na to kung paano ang magiging ikot niya. Kung magiging clockwise ba or counterclockwise, kasi nga alam natin na nakaayon sa airfoils saka sa makikita natin sa less curve saka sa less curve and high curve kung ano ang magiging rotation na to. Blade design. Pagdating sa blade design, hindi lang siya basta curve. Siya ay twisted and tapered para mas mapaganda ang aerodynamics. So lahat pala ng features na meron ang blade ay hindi lang basta-basta ginawa o idinsenyo. Lahat yan ay may kanya-kanyang purpose para mapabilis at mas maganda ang performance nito. Dito sa number of blades, ano nga ba ang pinakamagandang bilang ng blades upang makuha ang pinakamagandang performance na pwedeng ibigay ng isang wind turbine? Malalaman natin yan guys sa mga susunod na slides. Ang pinakasinasabi lang naman dito sa slide na to ay dapat ma-minimize talaga ang drag force para mas malaking power ang magawa ng wind turbine. At kung hindi naman sapat yung drag force ay magre-resulta ito sa mabilis na pag-ikot ng blades at maaaring masira ang sound barrier. Ito naman ang rule of thumb na tinatawag. The fewer the blades, the better. Kasi nga, mas konti ang drag force kaya mas malaking power ang magagawa nito. Next one is yung number of blades. So yung number of blades daw ay makakadagdag sa torque and it also reduces the optimum rotation speed. Sabi nga ni Sir Marvin nung nakaraan, mahalin tulad natin yon sa likod ng sprocket ng motor. Mas madaming ngipin ng sprocket ay babagal yung maximum speed ng motor pero mas tataas yung kanyang acceleration. So kung magbabawas naman tayo ng ngipin is tataas yung maximum speed pero bababa naman yung kanyang acceleration. Masihina siya sa paghatak. So aralin natin maigi bakit 3 blades ang nagbibigay ng best performance. Dito ay makikita natin ang 1 blade na wind turbine. Obviously, makikita natin na ang mangyayari talaga dito ay hindi magiging balance yung weight ng wind turbine na makakaapekto sa stability ng wind turbine. O dito naman, makikita natin yung 2 blade na wind turbine. Ayan, makikita naman natin na magiging balance na yung weight tapos masasabi din natin na mas maliit yung drag force na ma-generate nito. So bakit hindi 2 blades ang best design? Ang dahilan ay makakaapekto ito sa yaw-wing. So ano nga ba yung yaw-wing na tinatawag? Ito ay yung pagsunod ng nozzle sa direksyon ng hangin kasi yung nozzle ay hindi naman nakafix. Ang 2 blades design ay hindi kayang sumuporta ng yaw-wing na mangyayari kapag nabago ang direksyon ng hangin. Kaya kung ito ay gagamitin, ay magkakos ito ng wobble na magre-resulta ulit sa unbalance. Dahil madadagdagan yung stress sa bearings, kaya hindi rin maganda ang 2 blade design para sa wind turbine. Kung more than 3 blades naman, mas malaki yung magiging wind resistance niya at magre-result daw ito sa mas mabagal na generation ng kuryente. So paano malaki ang wind resistance? Ganito yan. Sa physics, napag-aralan natin ang static force. The more na mas mabigat ang object is mas mahirap itong pagalawin o itulak. Ganun na lamang din sa blades ng wind turbine. The blade tilting mechanism in a wind turbine is a system that adjusts the angle of the blades in response to the changes in wind speed. Kapag tumaas ang bilis ng hangin, nagbabago rin ang anggulo ng relatibong bilis ng hangin. And to maintain optimal efficiency, the blades need to be adjusted always to be at the optimum angle of attack. And this mechanism uses sensors to detect wind speed and then automatically tilts the blades to the most efficient angle. Now let's talk about the nozzle. The nozzle is the housing located at the back of the wind turbine blades. Think of it as the brain of the operation. Inside this protective casing are crucial components that convert the rotational energy from the blades into usable electricity.
Specifically, naglalaman ito ng gearbox na kung saan nagpapataas ng rotational speed ng low-speed shaft na nanggagaling sa mga blades at ang generator na nagko-convert ng bilis na ito sa kuryente. Other than this, ay iba pang maliliit na bahagi ay nasa loob din ng nozzle para matiyak ang maayos at efficient operation. Next in line is the gearbox. The gearbox in a wind turbine is a crucial component that increases the rotational speed of the turbine's blades. The slow rotation generated by the wind isn't fast enough to produce great quality electricity. The gearbox acts as a speed increaser, stepping up the relatively slow rotation of the main shaft to a much faster speed required by the generator. Ang mas mabilis na pag-ikot na ito ay nagpapahintulot sa generator na makagawa ng kinakailangang voltage at frequency para sa electrical grid. The gearbox in a wind turbine uses a system of gears to increase the rotational speed. A common gear ratio is around 90:1. So, ibig sabihin, for every 90 rotations of the input shaft or yung connected sa rotor, the output shaft na connected sa generator rotates only once. At ang malaking pagtaas na ito ng bilis ay kinakailangan dahil ang mabagal na pag-ikot ng mga blades na direktang pinapaandar ng hangin ay hindi sapat na mabilis para sa efficient na pagbuo ng kuryente or electricity. Moving on to a direct drive. A direct drive wind turbine is an alternative design that eliminates the gearbox found in traditional wind turbines. In a direct drive system, the main shaft is directly connected to the generator. This means the generator spins at the same speed as the turbine blades. Ang kawalan ng gearbox ay nagpapasimple sa sistema, binabawasan ng bilang ng mga gumagalaw na bahagi at nag-uugnay na pagkasira. And as for this slide, the image shows a diagram of a direct drive Hercules wind turbine with its components labeled. And due to inconsistent wind, gear-type turbines often operate at partial loads, while the PMDT or the permanent magnet direct drive generator in a direct drive turbine maintains efficiency even under these conditions. This makes it suitable for offshore wind applications. Here's a breakdown of the labeled components. First one is the blade or the rotating airfoil that captures wind energy. Second one is the fair water cone, a streamlined structure at the base of the blades. Thirdly, the hub connects the blades to the main shaft. And pitch motor, which controls the angle of the blades or the pitch to optimize energy capture. And the inner rotor generator, the generator that converts rotational energy into electricity. Next in line is the wind measurement, an anemometer or similar device to measure wind speed and direction. And next is the nozzle, the housing that encloses the generator, gearbox, absent in this design and other components. The yaw motor rotates the nozzle to keep the blades facing the wind. Next is the tower, which supports the entire wind turbine structure. So, for the core content highlights the advantage of a direct drive wind turbine design, particularly its superior performance under fluctuating wind condition and its suitability for offshore use. And as for this slide, the image shows a large generator used in a direct drive wind turbine. So it explains that one main disadvantage of this type of generator, the PMDD or the permanent magnet direct drive, is its lower rotation speed. To compensate and generate the required power, more magnets are needed, resulting in a large and heavier generator compared to those used in a gear-type wind turbines. And additionally, the magnets used in PMDD generators are often made of neodymium, a costly material. Therefore, while direct drive systems offer efficiency advantages in some areas, the higher manufacturing and maintenance costs are a significant factor to consider. Wind turbine parts and functions. Brake. The brake system in a wind turbine is a protective device coupled with sensors which automatically stops the rotation of the blades whenever it detects activities that could harm the system during operation. For example is a very high wind speed, vital parts not working, maintenance in power lines, and etc. Sinasabi lang dito na ang brake system sa wind turbine ay isang protective mechanism na may kasamang sensors. Ito ay automatikong humihinto sa pag-ikot ng blades kapag may na-detect itong maaaring makasira o makasama sa sistema. Kailan nga ba ito gumagana? So, gumagana ito kapag sobrang lakas ng hangin, kapag may hindi gumagana ang vital parts, kapag may maintenance sa power lines. Sa madaling salita, ang brake ay nagsisilbing safety feature ng wind turbine
para maiwasan aksidente o pagkasira ng makina nito. The tower. Wind velocity increases at a higher altitude. This means the taller the tower, the greater electricity it can produce. Majority of the wind turbine are supported by conical tubular steel towers with a height usually of 75 to 110 meters, about 250 to 300 feet. Depending on the blade diameter, the tallest is still for completion in the mid of 2022, which is 280 meters to be installed at the test center in Western Jutland, Denmark. Sinasabi lang dito na ang tower ng wind turbine ang sumusuporta sa nozzle at blades. Ano nga ba yung kahalagahan nito? Mas mataas na tower, mas malakas na hangin. So, mas maraming kuryente ang napoproduce. Kadalasan, gawa ito sa conical tubular steel at may taas na 75 to 110 meters depende sa laki ng blades. So, ang pinakamataas na wind turbine noong 2022 ay may taas na 280 meters na itinayo sa Denmark. So, sa madaling salita, mas mataas na tower ang kailangan, mas epektibong makuha ang enerhiya mula sa hangin nito. Yaw system. Yaw system is a sensor-equipped mechanisms consists primarily of yaw motor, yaw drives, and others. Its function is to automatically rotate the nozzle on top of the tower so that the sets of blade is facing the wind directly at all times. It detects its proper direction through the electronic information being fed by the wind vane located at the back. This ensures the wind turbine is producing at the maximum. So, sinasabi lang dito na ang yaw system sa wind turbine ay isang sensor-equipped mechanism na binubuo ng yaw motor, yaw drive at iba pa. So, anong ginagawa nito? Otomatikong iniikot ang nozzle para sa laging nakaharap ang blade sa direksyon ng hangin. Kinukuha ang tamang direksyon ng hangin gamit ang wind vane sa likod na nagbibigay ng electronic information. Bakit ito mahalaga? Tinitiyak nito na maximum power output ang napoproduce ng isang wind turbine. Now we're going to explain the advantages and disadvantages of a wind turbine. So, first, advantages. So, wind is free. Wind farms need no fuel. So, alam naman natin na ang wind farm ay libre ang hangin. Hindi na kailangan ng gasolina para gumana ang isang wind turbine. So, next is, produces no waste or greenhouse gases. So, walang waste o greenhouse gases. Environment friendly ito dahil hindi ito naglalabas ng anumang uri ng pollution. So, 3 is, the land beneath can usually be used for farming. So, maaari pa rin gamitin yung mga lupa kahit mayroong itong wind turbine. Pwede pa rin itong gamitin sa pagsasaka. So, pang-apat advantages ay a good method of supplying energy to remote areas. So, mabisa ang paraan ng pagpapadala ng enerhiya sa mga remote areas natin. Nakakatulong ito sa pagbibigay ng kuryente sa mga malalayong lugar dito sa atin. So, now, let's talk about the disadvantages of a wind turbine. Disadvantages. The wind is unpredictable. It changes speed throughout the day and from season to season. So, hindi palaging pareho ang bilis ng hangin, hindi tiyak ang dami ng enerhiya dahil sa pabago-bagong lakas ng hangin kada oras at kada panahon nito. So, pangalawang disadvantages ay suitable areas for wind farms are often near the coastal area where land is expensive. So, mahal ang lupa sa coastal areas, kadalasang matatagpuan ang wind farm sa baybayin kung saan mahal ang lupa. So, pangatlong disadvantages nito is can affect television reception of nearby places. Nakaka-apekto sa TV signal. Maaaring makaistorbo ito sa malapit na mga signal na television. Sa madaling salita, ang wind turbine ay isang mahusay na source ng malinis na enerhiya. Pero may ilang limitasyon tulad ng pabago-bagong hangin at posibleng epekto sa komunikasyon. So, dito sa table na ito, makikita natin yung mga largest wind farms sa iba't ibang bahagi ng mundo. So,
Una na dito is yung Gansu Wind Farm, which has a maximum capacity of 20,000 megawatts. So sa ngayon, meron pa lamang siya na 7,965. And ito ay matatagpuan sa China. So another one is the Alta Wind Energy Center na may maximum capacity of 3,000 megawatts. Pero sa ngayon, meron naman siya yung 1,548 megawatts. So, ito naman ay matatagpuan sa California, USA. So, susunod dito is yung Mupandal Wind Farm. So, maximum capacity naman niya is 1,500 megawatts at matatagpuan naman to sa India. Another one na largest wind farm is yung sa UK, which is the Hornsea Project 1 na may maximum capacity of 1,218 megawatts. So, another is the Mark Bigden Wind Farm, which has a maximum capacity of 4,000 megawatts. Pero sa ngayon, it's have 1,120 megawatts only. So, ito naman yung matatagpuan sa bansang Sweden. Another one is the matatagpuan din sa bansang India. Ito ay tinatawag na Jaisalmer Wind Park na may maximum capacity of 1,064 megawatts. So, para mas malinawan pa tayo lalo sa Gansu Wind Farm, so ito yung mga bagay na dapat nating tandaan para sa kanila. So, ito ay isa sa pinakamalaking proyekto ng renewable energy sa buong mundo. Ito nga is yung Gansu Wind Farm. So, kilala rin ito sa tawag na Jiuquan Wind Power Base. So, matatagpuan nga ito sa kandurang bahagi ng Gansu Province sa China. So, isa ito sa makasaysayang hakbang sa bansa tungo sa pagiging leader sa mas malinis at sustainable na energy source. So, yan. So, bukod dito, nagsimula yung construction ng proyektong ito noong 2008 sa pamamagitan ng pagpapagawa ng 700 kilovolts AC power line upang maghatid ng kuryente mula sa wind farm. So, ang aktual na pagtatayo ng mga wind farm ay nagsimula naman noong August 2009. Ito ay isang hakbang na nagbibigay ng bagong daan at bagong yugto ng kasaysayan sa larangan ng renewable energy. So, ang Gansu Wind Farm ay hindi lamang isang power plant. So, ito rin ay simbolo ng isang pangako ng China na para sa isang green energy. So, sa kabuuang kapasidad na ito na mayroong 5,160 megawatts, ito ay isa sa pinakamalaking wind farm sa buong mundo. So, isa itong mahalagang bahagi ng pagsusumikap upang mas mabawasan yung carbon emission at maitaguyod yung sustainable development. So, yan. Samantalang noong Nobyembre 2010, natapos ang unang yugto ng proyekto kung saan na-install na yung mga mahigit sa 3,500 na wind turbines. So, ang yugtong ito ay may kabuuang kapasidad nga na 5,160 megawatts. So, sapat upang mas mabigyan ng kuryente ang milyong-milyong tahanan at mabawasan yung pagdedepende nila sa mga fossil fuels. So, yun. So, ang proyekto rin ito ay may tinatayang halaga na 120 billion pesos, billion yuan rather, or 17.5 billion dollars. So, isang malaking pamumuhunan nga ito. So, mahigit na 20 developer ang kasali sa pagbuo ng proyektong ito at patuloy nilang pinagpapabuti ang proyektong ito upang mas magbigay ng mas malinis at mas green energy sa hinaharap. So, yun. So, kumbaga yung target nila na 20,000 megawatts na maximum capacity ng wind farm na ito is talagang binibigyan nila ng pansin. So, yung wind farm na ito hindi lamang tungkol sa produksyon ng enerhiya. So, ito rin yung mas may malaking epekto sa lokal na ekonomiya na nagbibigay ng trabaho, syempre, at nakakatulong sa paglago ng isang bansa o rehiyon. So, habang patuloy yung pagpapalawak ng proyekto, mas ramdam nila yung benepisyo nito sa lokal at international na komunidad.
So, sa pagtingin natin sa hinaharap, ang Ganzo Wind Farm ay nagsisilbing patunay ng renewable energy ay mas lumalakas at samang-samang pagsisikap na harapin ang hamon ng pagbabago ng klima. Ang proyektong ito ay isang halimbawa na posibleng maging malinis at sustainable ang ating mundo. So, yun. So, kung may Ganzo Wind Farm sa China, syempre meron din tayo dito sa Pilipinas na isa sa pinakamalaking wind farm dito sa Timog Silangang Asya. So, ito nga is yung tinatawag nating Burgos Wind Farm. So, tulad ng sinabi ko, ito sa pinakamalaking wind power sa Timog Silangang Asya na matatagpuan naman sa Burgos, Ilocos Norte dito sa Pilipinas. So, isa ito sa makabago at mahalagang hakbang tungo sa paggamit ng mas malinis na enerhiya dito sa ating bansa. So, ang Burgos Wind Farm ay may kabuuang kapasidad na 150 megawatts pa lamang. So, tapos itong itayo noong 2015, ang proyektong ito ay may kabuuang halaga na 450 million US dollar. So, isa itong pangunahing bahagi ng ating pagsisikap na lumipat tayo sa mas renewable energy source, sa mga renewable energy resources. So, itinatag ito sa loob ng isang 600 na ektaryang lupain. So, binubuo ito ng mahigit sa 50 wind turbines na bawat isa ay may kapasidad na 3 megawatts. So, ang mga turbines na ito ay naglalabas ng mas malinis na kuryente na ginagamit ng Luzon Grid na tumutulong sa pag-supply ng kuryente sa mga pook na mas nangangailangan. So, yan. So, ang bawat wind turbine ay nakapatong sa isang tubular steel tower na may taas na 75 meters sa hub height at isang rotor na may diameter na 90 meters. So, yung mga spec nito ay nagtitiyak na ang bawat turbine ay kayang mag-supply ng kuryente na mas epektibo at mas malaki ang kapasidad. So, yun. So, isa pa rin dito is sa pamamagitan ng proyektong ito, syempre patuloy ang Pilipinas sa pagbuo ng mga solusyon para sa pangangailangan ng kuryente habang pinapangalagaan din natin yung kalikasan at ang ating kinabukasan. So, sa madaling salita, ang Burgos Wind Farm ay isang magandang halimbawa ng kung paano natin magagamit ang natural na yaman ng ating bansa para sa mas malinis at mas sustainable na enerhiya. So, ang Burgos Wind Farm ay may dalang hangin para sa kuryente at kinabukasan na mas magpapaliwanag para sa ating lahat. So, yan. Now that we understand how wind turbines work, let's discuss how the generated electricity is transmitted to the power grid. Una, ang hangin ang nagpapagalaw sa rotor blades ng wind turbine. Ang motion na ito ay pinapasa sa gearbox na siyang nagpapataas ng speed ng rotation bago mapunta sa generator. Sa generator, ang mechanical energy ay kino-convert into electrical energy. Ang kuryenteng ito ay dumadaloy sa power cables na konektado sa tower. Dahil ang electricity na nagawa ng turbine ay may mababang voltage, kailangan itong dumaan sa transformer para i-step up ang voltage. Kasi, mas efficient ang transmission ng kuryente sa mataas na voltahe lalo na sa malalayong distansya. Mula sa transformer, ang kuryente ay pinapadala sa switchyard, kung saan ito ay konektado sa transmission lines. Ang mga power lines na ito ang nagdadala ng kuryente sa ating mga bahay, industriya at iba pang establishments. So in summary, ang wind energy na nanggagaling sa hangin ay kino-convert into electricity. Pinoproseso at tinatransmit papunta sa power grid at sa huli, ito ang nagbibigay ng kuryente sa ating pang-araw-araw na gamit. So, ang tanong, saan nga ba mas maganda yung lokasyon na itayo yung isang wind turbine o magkaroon ng isang wind farm? So, yun.
So, isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng isang wind farm ay ang tamang lokasyon niya. So, para magtagumpay at maging epektibo ang isang wind farm, kailangan ng mga wind turbines ang mga lugar kung saan malakas at maaasahan ang hangin. So, ang pinakamainam na lugar para sa wind farm ay matatagpuan sa mga baybayin, sa tuktok ng mga bilugan at matataas na burol, mga malalawak na kapatagan at mga agos at may mga agos sa kabundukan. So, mga lugar kung saan natural na malakas ang hangin at matatag ang daloy ng hangin. So, yun nga. Minsan, ang mga wind farm ay matatagpuan din sa dagat, so sa offshore. Sa mga ganitong lugar, walang sagabal tulad ng mga gusali o puno na makakaapekto sa paggalaw ng hangin. So, upang maging epektibo, kailangan ng average na bilis ng hangin na may sa mga lokasyong ito ay hindi bababa sa 25 km per hour. So, yun. Dahil sa ganitong bilis, mas magiging produktibo yung wind farm sa paggawa ng mga enerhiya. So, yun. So, sa tamang lokasyon at sa tamang kondisyon ng hangin, ang mga wind turbines ay kayang mag-produce ng mas malinis at sustainable na enerhiya na mas mapapakinabangan ng mga tao o ng komunidad sa bansang iyon. So, ibig sabihin ng tamang lokasyon, tamang hangin ay isang hakbang tungo sa isang mas malinis at mas magandang kinabukasan para sa ating sustainable development.